Una kami nagkita, February. April. February. O sige, March. We met in the campaign period of 2010. Kinampaign ako ni Lord sa kanya para maging kami. Yung first impression ko kay Leslie, mukha siya masungit, na matalino. February 2010 kasi may meeting yung mga youth leaders sa May Kawayan, Marilao. Late siyang dumating. Ayun. Kaya ako siya napansin. Kasi ayaw ko sa mga late. Sabi nila yung darating daw na late ay pastor. So, nung pagdating niya, hindi siya mukhang pastor kasi para sa akin. Hindi gano'n niya na-imagine ko na pastor. Mukha daw artistang pastor. Yung first date namin ay nangyari ng mga siguro May or June 2010. Although nagpaparamdam na siya, pero ayoko kasi hindi ako lumalabas ko na. We're constantly texting before our first date. Tapos sinurprise ko siya na I bought her tickets for Coron. So medyo nagulat siya. And then she asked me kung pwede kaming mag-meet. Kasi syempre, tatanggi ba naman ako? Nagkita kami sa SM Marilao kasi nga taga doon ako. Na-starstruck ako. Starstruck daw siya, pero feeling niya rin na starstruck din ako sa kanya. Na hindi naman totoo yun. Kasi nga, na-weird doon ako sa damit niya. Talaga? Medyo... She looked at me from head to toe. Hindi daw siya na starstruck. Kasi nga weird. Parang unlike yung usual na panliligaw, yung panliligaw niya parang worst foot forward. Parang nireveal niya na lahat ng bad things about her. Sinabi ko talaga sa kanya that I am going to pray for her. Sa Christian context kasi ganun. Pag manliligaw ka, kailangan parang sabihin mo sa kanya that I'm praying for you. Although, syempre, attracted na rin ako sa kanya. Ang ganda nito. Oo. Para sa akin, yung lakas ng loob na yun, hindi nanggagaling sa kanya eh. Kasi sinasabi niya nga sa akin kung ano siya, yung totoong siya, ganyan. So, pakiramdam ko, yung lakas ng loob na yun, parang nanggagaling siya kay God, parang gano'n na binigyan siya ng lakas ng loob na sabihin sa akin yun. Sabi siya ng parang yung mahal kita, yung gano'n yung official, parang August 2010. Tapos, sobrang, ito na naman ako, nashock na naman ako. Parang yung reaction ko ay, siniko ko siya. Na nasaktan siya. Siniko? Kasi di ako makapaniwala. Hindi ako makapaniwala na parang in a span of February, March, April, May, June, July. Parang 8 months, ganyan, or 7 months, pwede mo na yun sabihin, or sasabihin niya na yun. Kasi sa akin, sobrang bigat ng words na yun, yung 3 words na yun. Pag nagsabi ka ng I love you, yung kaya mong pakasalan yung isang tao. And again, confidently, kaya ko sabihin na I love you dahil kaya na kitang pakasalan. Actually, yun yung sinabi niya sa akin na sasabihin ko to dahil alam ko na ikaw yung papakasalan ko. So, nagulat naman ako. Kaya na-in-love ka na rin. Hindi, matagal pa yun. I think that was August or September, if I'm not mistaken. Sinuotan niya ako ng sinuotan niya na ako ng ring. Habang naglalakad kami, ang ganda ng background, ng mga trees. Tapos with matching, sabi niya, yung may gesture pa. With matching gesture na. From her finger, nilipat niya sa fingers ko. Yung ring. Ang pinaka nakakakilig siguro, yung actually hindi siya marunong mang-surprise.
ng ano. Kasi sobrang excited siya sa mga gusto niyang gawin, nasasabi niya na sa akin. Kaya pag ginagawa niya na, parang sa isip ko, oh, alam ko na yung gagawin na, alam ko na. Parang nung birthday ko, 24th birthday ko, sinurprise niya ako, quote-unquote, na-surprise ako dun. Pero kasi, Hindi ka na-surprise? Nahuli ko siya, ganyan. Ayun, sobrang important sa akin yun, kasi parang first, ano ko yun, parang celebration talaga ng birthday. Sinagot ko siya officially noong January 11, 2011. Medyo madrama yung period. Kasi hindi pa natatanggap ng tatay ko na may nanliligaw na sa akin. Tapos, lalo na meron akong boyfriend. Ganun. Yung tatay ko ayaw niya pa akong paligawan. It's not about me talaga. Kundi parang they view Leslie as a young woman. Hindi pa siya parang there's so much ahead of her. Kaya, syempre, naiintindihan ko naman actually yung parents niya kasi syempre they want the best for their daughter. So, talagang pinag-pray ko pa lalo na matanggap nila ako. So, thank God naman eventually natanggap ako ng parents. Yung prayer ko kasi ay kung sino yung manliligaw sa akin or yung papaligawan ko sa akin, siya yung papakasalan ko. So, kumbaga, hindi ako magpapaligaw pag alam kong hindi siya. Nung nagsabi na siya, dun pa lang, parang kino-confirm ko na yung pinagpe-pray ko na yun kay Lord na siya na ba yung mahal ko, mamahalin ko for the rest of my life. Kasi hindi ko ma-imagine magkaroon ng ex. So, dapat kung sino yung siya lang. Nung nagsabi ko ng I love you, sigurado na ako na siya na yung gusto kong pakasalan. Ang dami kong naging ideas kung paano ako magpo-propose sa kanya. Originally, gabi ko siya gustong gawin, tapos may fireworks, tapos makikita na yun, will you marry me? At that time, hindi rin umayon kasi parang maulan. So, sabi ko, the best place na mag-propose ako sa kanya is sa sanctuary, sa church. So, kinuntsaba ko yung pastor namin at saka yung buong church na after ng service, magpo-propose ako sa kanya. Yun, nagtago ako. Yun, tapos, biglang yun, lumabas ako tapos may dala akong bulaklak. Kunwari, kasi it happened na anniversary rin namin. Monthsary. Yeah, monthsary namin. So, kala niya, bibigyan ko lang siya ng flowers. Parang merong small presentation. Ganun. Tapos, yun, dinukot ko na sa flowers yung ring. Kaso, hindi niya tinanggap. So, sobrang gulat ko. Ang dami-dami nang nagre-run sa isip ko. Matagal na pala parang matagal na siyang naghihintay. Ganun. Na hindi ako sumasagot, umiiling lang ako ng umiiling. Tapos yung mga tao, parang sinasabihan na nila ako na, uy, sumagot ka. Ganun. Tapos sobrang nangawit na siya kasi lumuhod siya. Sumandal na siya sa upuan. Yeah, mga 3 days akong nakaluhod. Hindi naman siya na-delay dahil hindi siya. Parang dahil lang sa ayun nga, ang dami kong niniisip eh. At that moment, naisip niya na kagad mga pag-uwi ko, anong mangyari, preparations na kagad. Oo. So, pero yun, nag-guess naman. Ano lang, I love you. I love you. Nakakainis ka.
Hello po, maraming salamat po sa pagpunta sa aming kasal. We welcome you to the celebration of God's love. More than anything, gusto namin i-recognize yung pagmamahal ni God sa amin. Alam namin na hindi kami magkakasama, magkakatagpo kung wala si God. Amen.